Hello, welcome to our module 2 of administering network in Linux. So yung topic natin for this session, Linux as network bridge and router. So ibig sabihin, tingnan natin yung capability ni Linux to provide this kind of service. Gawin natin siyang switch or router with static routing. So the objective of this module is for us to be able to configure Debian or CentOS as a network bridge, configure Debian and CentOS as a router, and test network connectivity. So Linux can be configured to connect multiple end devices and act as network switch. So ginagawa lang naman ito kapag wala kang option to buy network switch Yan. Pwede na to yung pangmaliitan na network environment. Ang requirements lang naman kasi dito ay 2 or more network interface card. Yan, 2 or more network interface card. So unahin muna natin si Debian, si Debian muna i-configure natin para maging network bridge. So kailangan po natin ng package dito, kung tawagin ay bridge utils, i-install po natin siya using apt, Okay, sige. Gamit tayo ng GNS3 and then hanapin po natin dito si Debian, Debian 10. So sa ngayon wala pang naka-install na bridge utils dito kay Debian. So i-connect ko muna siya sa cloud, yung ating NAT router, which is nakamap dito sa physical interface natin para makapagbigay ng internet connection dito. Yan, kabit ko muna, yan, tapos install natin siya. Gawin na rin natin, siguro sabay na rin natin si CentOS, Yan. Kailangan din niya ng NAT. So ito nga palang virtual machine natin, or yung guest OS natin ay migrated from KBM KBM sa Linux. Ang problem lang dito, anong nilagay sa GNS3, nag-iiba yung naming convention sa interface, kung doon sa physical or kung doon sa mismong hypervisor natin siya nilagay, ang pangalan niya nag-i-start sa ENP something, magaya doon sa VirtualBox, pero nung migrate siya dito sa sa GNS3, kailangan palitan natin yung name ng interface according to GNS3 naming convention, usually in ENS3 kapag first interface, pagka nagdagdag tayo ng second interface, ENS4, third and fourth, yan, sige. Login muna tayo, So kapag tayo ay nag-check ng interface using IP address show, makikita po natin dito yung ENS3 kasi meron siyang meron siyang isang network interface, So ngayon, edit natin yung ating network configuration, using text editor Nano. Kung makikita nyo rito, ENP1S0 yung pangalan ng galing sa hypervisor, So papalitan lang natin ito, which is ENS3. And then so ngayon gawin mo natin siyang auto, palitan din natin ito. Yan.
ENS3. Same dapat yan. Yan, IP address will be obtained through DHCP server. Okay. So palitan na rin natin siguro ito ng ng host name, How to change host name? Yan, nano/etc host name. Yan, gawin natin siyang dev sw1, kasi gagawin natin siya switch. Palitan na rin natin yung kanyang static host route, katumbas ng dev sw1. Yan, para wala tayong problema sa mga name convention, host naman po yun, host file. Yan, ito lang ititira natin yung line na yan, 127001, tapos dev sw1. Kung nakalimutan natin, i-cut muna natin, etc hostname, etc host. So dev sw1, dev sw1. Okay, so restart natin, for it to take effect yung hostname, Then let's verify if Debian able to acquire IP address, IP ADDR show or IP address show. Yan, so meron tayong IP address galing sa ating NAT cloud. So ping natin si Google Public DNS Server to verify kung nakakalabas tayo, So since may internet na tayo, we can now install yung ating utility, So maganda muna kung i-update muna natin yung repository, Yan. So update, tapos pwede nating isabay, ibig sabihin gumagamit tayo ng control command dito, using semicolon. Install, assume yes, tapos yung bridge dash utils, yan yung install natin. So power off muna natin kasi magdadagdag tayo ngayon ng interfaces, siguro okay na yung okay na yung 4 na interface, kasi maliit lang naman na network yung gagawin natin. So tanggalin ko na to kasi tapos na siya ma-installan and then palitan na natin siya ngayon ng symbol, para hindi kayo nalilito, papalitan natin siya ng symbol as switch. Or kung ano man yung gusto niyo rito na may mga kulay-kulay, gaya nito, dito sa affinity green, type niya switch. Yan, square siya, So how to add additional 3 network interfaces? Naka-shutdown po yan, right click, configure, tapos network. So 4, Yan, so ready na ito. Dito naman tayo sa ating CentOS, So dito kay CentOS, gaya ng kay Debian, sa naming convention na iba na, So IP ADDR natin, IP ADDR show, since naka GNS3 tayo, ENS3 po yung na-detect niya. Okay, gagawa po tayo ng separate file, para kay ENS3. May kokopyahin tayo dito, existing, CP ang command, to copy galing sa
absolute file, no? Absolute path yung gagamitin ko, no? etc sysconfig network dash script ifcfg, yun yung kokopyahin ko, no? Space dyan din sa directory na yan, no? Yan, network script if cfg, gawin nyo itong ens3. Yan. And then ang gagawin po natin is to edit yung ens3, no? Yan, so nano slash etc sysconfig network dash script ens3. Ito yung gagamitin natin as primary, ano, ethernet connection, ano. Yung ibang option dito pwede nyo naman tanggalin ito, kagaya nito, no? Iwan natin yung DHCP, tanggalin na rin natin ito kasi pagka nag DHCP ka naman automatic may default route na yan, eh. Ito display name lang naman ito, pero we can correct this, ano, ENS3. Tanggalin na rin natin itong portion na yan, ENS3. Yan. So yan po yung way para makapag-acquire ito ng IP address. Control O, Control X to see, ano, to exit, ano. Yan. So clear muna natin, and then palitan na rin natin yung kanyang host name saka yung host file, no. Yan. Control K nga pala, ano, para makat yung line na yun. Tapos send os dash sw2 naman, no, yung pangalan niya kasi switch number 2 siya. Yan, so reboot din natin, no, para mag-take effect yung changes. Unlike Debian na supported yung bridge utils na package, no, dito sa CentOS or Red Hat, no, they consider yung bridge utils as, ano, deprecated. Yan. Ibig sabihin ng deprecated, hindi na supported, wala na sa repository. Pero pwede pa natin siya i-install galing sa ibang sources, no. Usually yung nakapackage siya as RPM, no. Tingnan natin dito. Ayan. So ito nakita kong, ano, link, no, para mai-download yung bridge utils, no. Kasi nga hindi na nga supported sa repository ni CentOS yung bridge utils, considered as luma na raw siya, no. Ang alam ko maraming mga utility, no, na makikita nyo sa internet para maging switch yung CentOS or Red Hat. Nasa sa inyo na lang po yun, no, if you want to browse, no, or to practice those utilities, no. Para sa akin kasi ito yung pinaka user friendly, no. Ayan. So susundan natin ito since nakalink ito at naka CLI tayo sa CentOS. We cannot, ano yan, hindi natin makaka-copy paste yan doon sa VM natin, eh. Ita-type natin yan at gagamit tayo ng wget na command, no, para ma-download itong specific package na ito.
Sandali lang ha. So, verify muna natin kung meron tayong IP address. So mali lang pala ako ng string na i-type So verify natin na na-download natin itong file na to using wget na command using ls. Ayan. So since this is a package Red Hat package manager, ang gagamitin natin to install this using rpm -i bridge. So check nga natin wala. So yung rpm-aq ang tawag yan is query. Nagko-query tayo kung meron bang software package na bridge utils nag-uumpisa na naka-install sa ating CentOS nilabas naman niya itong yung bridge utils version 1.6 ibig sabihin naka-install na ito. So ngayon i-shutdown ko muna siya o power off or init 0 another command, init 0. Dadagdagan din natin siya ng network interfaces So ito tanggalin na natin to kasi na-installan na natin siya ng package, ready na to for configuration. Nakalimutan ko lang palitan ng pangalan. So dev-sw1. Pwede nyo paglaruan to yung mga kulay-kulay gusto nyo medyo may buhay ang inyong topology. Ayan. So pwede tayong maglagay ngayon ng isang client of course dito lagay natin Debian PC1 pwede na rin dalawa para makita nyo magpiping ito connect natin dito. Yung Ethernet 0, yan ay katumbas ng ENS3 para mamaya ito ENS4, ENS5, ENS6 so this is 4, this is 5. So kinabit ko lang muna
So i-configure muna natin ang appropriate address. Siguro ito si 1.100 or pwedeng 1.10, 1.20. So buhayin muna natin sila. So dito I will be using static Yan, so address netmask gateway iabang na natin pwede natin itong i-reboot. Dito na tayo sa kabilang side. So try muna natin if may communication between PC2 saka PC1 So we have 1.10 ping tayo And as you can see hindi pa nakakarating yung ating ping packet kasi hindi pa naman naka-configure ito as a switch. So let's proceed for configuration Yan. Configuration muna ng Debian switch. Yan. Sabi daw create bridge interface, add physical interface to the bridge interface, or imamap natin yung mga physical interface ba doon sa sa Debian switch natin, yung ENS3, 4, 5, 6 Yan.
tapos i-restart yung network services. Yun yung step by step niya, no? Okay, saan ba yan? Ito pala, ha? So gawa daw tayo ng bridge interface. Yan. In this case ginamit bridge 0. You can use any word, no? Bahala kayo. Yan. So punta ako dito. Minimize muna natin para nakikita natin itong portion na ito, no? Make sure na nandun kayo sa switch, no? Base sa pangalan, ano? So ang gawin daw natin is to create or i-modify natin yung network configuration file, no, to add these entries, no? So let's see, network interfaces. Yan. So meron tayong physical na ENS3, ano? Gagawin natin siyang allow hot plug, parang sa switch na pwede kang magtanggal kabit ng kable, ano? Allow hot plug ENS3, IP ENS3. Set natin to sa manual kasi hindi naman kailangan lagyan ng IP address yung yung layer 2 interface, no? Kasi nga switch lang siya, di ba? Switch port. Add the following line, no? Yung pre-up, if config, tapos yung variable, no? iPhase up. Yan, pwede namang mag tab para lang maayos nyo yung line, ano? So double check natin kung tama. Allow hot plug for the ENS, no? Ito ang gagawin nating switch ports, no? If you wanted to copy from this line hanggang dito sa huli, si Nano ay merong merong hotkeys, no? Ang hotkeys niya yan Alt 6. Subukan mo natin, no? Alt 6, or sorry, kung hindi Alt 6, Control 6. Control 6 para mai-mark natin yung i-highlight natin doon sa cursor na yan, tapos gamit kayo ng ng arrow key. Yan. To copy this, Alt 6. Ulitin natin. Kanina tinapat ko yung cursor doon sa letter A, no? Para sa allow hot plug, ENS, and so on, no? Hanggang makarating doon sa iPaste down. If you wanted to copy that highlighted text, Alt 6. Yan. Enter tayo. In order to paste, no? This text, Control U. Control U. Yan. Isa pa, no? Kasi ENS 3, 4, 5, 6, no? Control U. Yan. Edit na natin to. Ito kasi yung order ng interfaces natin base kay GNS 3. Of course, kung physical kung physical na computer yung nilagyan nyo ng Debian na maraming interfaces, ENP something ang pangalan nun. Sundan nyo lang yan using IPADDR, no? Para ma-view nyo yung mga pangalan. So this is ENS5. Inuna ko na nga pala yung switch port, no? Compare dito sa bridge port. Pwede naman ihuli yan eh. Ayan. So this is ENS6. Double check natin, no? Dapat walang magkamali dito. ENS3 dito, ENS3 din dito. 4, 5, 6. Ito na yung switch ports natin. Ngayon, gawa na tayo ng bridge interface. Para siyang VLAN interface, no? Ayan.
or para siyang management interface. Yan, so bridge interface, tapos auto, BRO, tapos iPace, BRO, iNet. So pwedeng gawin natin siya static, lagay nyo ng IP address for management purposes, no? Para pati yung switch na piping. Okay, pwede natin lagyan ng IP address yan static. Lagyan nyo rin ng gateway para pwede rin siya makalabas, no? Para siyang VLAN 1 na interface, no? And then ito na, no, yung ating mga switch ports, no. Yan, bridge ports. Yung ENS3, ENS4, ENS5, ENS6. Yan, bali 4, no. Yan, subukan natin siya muna i-restart, no. Reboot. So IP ADDR show, check muna natin. So si bridge interface 0 or yung pinaka management VLAN natin ay merong IP address na 1.254. Try nga tiping yung ano, no? Ping 1.110, no? Yung 20. Ngayon yung dalawang PC pag-usapin natin. Dapat mag-ping na yan. So meron na tayong Debian as bridge, no? Ayan. So mamaya kakabitan natin ng router yan dito. Next, yung CentOS. Kagaya ng ginawa natin dito, mag-configure muna tayo ng mga addressing, ano? Dito sa PC1 saka sa PC2.
So ganun din yung magiging effect nito, no? Although nakabukas na yung device natin dito, pagka nagping yung dalawang yan, walang mangyayari. Okay. So, CentOS bridge naman tayo ngayon, no? So, na-install na natin yung utilities. Mag-create daw tayo ng additional file for network bridge, no? Ayan, ang pangalan ifcfg-bro, no? Gaya nito. Pwede rin natin siya lagyan ng static IP address, no? Boot proto na lagay natin. Sige, buksan na natin si bridge. So si BRO, palitan natin yung type, no? This is bridge. Static IP address lagay natin, although optional lang naman yan, no? Pwede namang none, walang IP address, no? Kung ayaw nyo lagyan ng IP address. Kung ayaw nyo lagyan ng IP address, pwedeng ganyan na lang yan, no? So pero para lang may management interface tayo, no? Create file for each of the physical interfaces and point it to the bridge interface. So gaya nito, no? So ay nakaibahan, no, kay CentOS saka kay Debian, no? Dito per file, no? Doon kay Debian isang file lang yung na-configure natin. Di copy na lang natin siguro yan, no? CP ENS3 or ENS3, ano? Pwede. May ENS3 nga pala ito kanina, no? So hindi natin siya override. Puntahan na lang muna natin yung ENS3 at yun ay i-configure muna natin, no? Tapos copy natin yung mamaya. So nano /etc yan. So type ethernet boot proto nan
point natin sa bridge, BR0. Madali na to, kukopyahin na lang natin yung file na yan, no? So pwede naman tayong pumasok doon, no? cd etc config para di na natin kailangan i-gawin yung absolute path, no? Network script, yan. Tapos cp yung ifcfg ens3, yan. Edit natin isa-isa. So yung bridge 0 may IP address. Let's ping yung PC, ano, galing kay bridge 0. So 2.10 20. Verify natin kung okay na yung bridge natin. Yan, makakatagos na tayo doon, ano. So tapos na tayo sa Debian saka CentOS bridge. Ang gagawin natin ay router naman, ano. Agad lang dito sa router, no. Hindi natin kailangan mag-install ng package, no. Pero before that, no, may mga verification command tayo. Yan, no. IPADDR show to display IP address and interface status. Ito naman po yung para sa bridge, no. Bridge control show display current instances of Ethernet bridge. So check nga natin sa bridge. Parehas lang naman yan sa sa Debian, no. BRCTL show. So we have bridge 0. Okay, tapos meron tayong bridge control show max or MAC address, no. Tapos yung bridge interface, it will display the MAC address associated, no, diyan sa bridge interface natin. BRCTL show max. Ayan. So next, no, Linux as a PC based router. Yung Linux daw can be configured to forward packet, no, from one network to another, just like an enterprise router, no. It can be configured with static or dynamic routing. But in this demo lang, no, focus tayo sa static routing lang, no. Although pwede niyo namang aralin na lang, no. Research niyo how to configure yung dynamic routing kagaya ng RIP o SPF, no. Diyan sa inyong Debian or CentOS router. So to serve as a router, it must have at least 2 network interfaces, no. Yan. This setup is ideal for small network environment. Yan. Ito yung topology natin for our Debian router, no. Yan. Ganitong topology gawin natin. Kaya lang yung addressing natin, pwede na rin natin
gayahin, no? Sakto. Yung ginamit ko ay 1020/24, tapos dito nalagay ko 12/0, no? Yan. Isa pang CentOS, saka isa pang Debian. Lagay tayo ng 2 interfaces. Palitan natin ito, dev-r1. Para hindi kayo nalilito kung yan bang function niya ay router or PC, edi palitan nyo po ng symbol, no? Nga pala, isa-isay natin, dito kulay green eh. Pwedeng mag circle green, no? So, yung ENS3 connect natin, no? Ethernet 0 to Ethernet 0. Yan. ENS4 na yung pangalawang interface ng router natin. I-connect natin dito kay ENS3. Yan. So para hindi kayo nalilito, pwede nyo lagyan ng interface label, no? Gawin nyo itong ENS3. Yan, taas na lang natin. Yan. Ito naman ay ENS4, no? Magiging gateway natin, no? So siguro unahin na lang muna natin itong si Debian R1. Configure muna natin yung mga static IP addresses, na.
So since router to, IP address saka ano lang to, subnet mask. Ilagyan natin siya ng description, ano? Link to CentOS R2. So bago natin save, lagyan na rin natin siya ng persistent static routing, ano? Dito rin yan nilalagay sa Debian. Ayan, tingnan muna natin, no? Ito yung topology, configure router interfaces with static IP address and subnet mask. Itong command na to, no, yung IP route, add yung address, no, yung destination network and prefix via the gateway. Ano lang yan, temporary lang yan. Pagka nag-restart tayo ng services, mabubura yan, or pagka nag-restart tayo ng router, yan, temporary lang siya. Okay, ito rin, no, enable packet forwarding by modifying the proxies net IPv4 IP/forward. By default may 0 nakalagay doon, papalitan nyo lang ng 1. Pagka sinave niyo, not necessarily na permanent yung kanyang pag restart nyo, 0 ulit yan. Okay, therefore ito susundin natin. Persistent or permanent static routing by modifying the interface and adding the following line, no? Dito sa Debian R1 natin, ito ilalagay natin. Dito kasi sa sample natin, dalawang Debian, no? Dito sa ginawa ko namang demo, pinagsabay ko na yung Debian sa CentOS. Yan, ito lang ilalagay ko kay Debian, no? Kung ito yung destination ko, edi 2.0 via the gateway. Ito yung gateway. Exit interface deb, no, or device ETH0 nakalagay dito, sa akin ENS3, no? Sige, sundin natin. Ilalagay natin siya katabi nitong interface na to. Pwede naman kayo maglagay dito ng comment static routing configuration. Yan, again, tingnan natin, no? Modifying network interface, no? Tapos lalagay nyo po yung may nakita ko sa sa internet, app lang nakalagay, app IP route, hindi siya post app. Try nyo na lang, but in this case gamitin ko yung post app na command, no? .0/24 via device exit interface natin is ENS3 or ENS3. Para kayo nag static routing nito sa sa Cisco iOS, yan, na IP route add 192.168 2.0/24 via 192.168.12.2 exit interface device ENS3. So, reboot na tayo, no? Reboot para mag-take effect yung hostname, yung IP addressing natin, no? Tapos verify natin kung nadagdag po yung static routing natin, no? Doon po sa routing table.
Ang command ay IP route show, no? IP route show. Yan, hanapin natin yung 12 no? 192.168.12.0/30 device exit interface device ENS3. Okay. Oh, sorry, tama. Hindi, sorry, ito pala yun, 192.168.2.0 yan, /24 via 12.2 device ENS3. Yan, permanent, no? Kasi nag-restart tayo no? Nandyan na lagi yan. So may ko-configure pa tayo dito yung kalimutan natin, dapat configure na rin pala natin bago mag-reboot no? Anyway, sige, kalimutan natin nano etc cctl.conf. Hanapin nyo po yung line na naka comment, no? I-uncomment natin. Sige, reboot na lang uli natin to. Ang purpose kasi nun para iba to tayo papalabas, no? Yan. So ngayon habang hinihintay natin to, or pwede natin configure yung CentOS natin. Okay, dito naman kay CentOS, no? Ganoon din, no? Gumagana rin yung IP route na yung temporary static routing saka temporary packet forwarding. Pero mag-persistent na rin tayo, no? Sa persistent, ito rin naman yung idadagdag natin line Okay, so kaya lang gagawa pa tayo ng extra interface, no, para sa routing natin. Yan, configure muna natin si CentOS para malagyan ng IP address, no?
natin siyang route ENS3. Route tapos exit interface ENS3. Ang ilalagay lang natin doon sa loob ng file na yan, ganito eh. So i-route natin 192.168.1.0/24 via 12.1 exit interface ENS3. Kaya lang yung ating routing, no? Yan yung sysctl conf. Lagay na lang natin dito sa ibaba, no? net.ipv4.ip is equals to 1. Double check net ipv4.ip/forward equals 1, no? So i-verify din natin kung meron na siyang static routing sa sa routing table. IP route show. So meron tayong 10, no? 10 via 192.168.12.1. Ping ko muna yung yung point to point ito. Yung 12.1. Okay. Dapat si router napiping din yung mga PC, no? Or yung switch muna natin 254. Yung ating 10 20 verify natin yung routing dito sa kabila, no? Kay Debian. Debian.
Okay, nung binerify ko, no, di ko maping itong kabilang side. Sige. Check muna natin ulit, no. From CentOS R2, yung 1.1 di ko napiping, or ano, hindi ako makatawid, no. Doon kay 1.10. Okay, ito napiping, no, yung 1.1. So check ko lang muna, no, sa dev R1. Show IP ADDR show. Dapat yung sorry. Show, mali ako. IP ADDR show. Nagpagsama natin yung sa Cisco, no? Show, no? Kamali ako ng paglalagay ng IP address, no? Siguro itong ENS3 nalagyan ko ng or yung ano, yung itong instead na ENS4 yung nailagay ko dun sa iPace, no, or auto ENS4, no, baka na 3 pa rin, no. Nano/xc network interfaces, ayun, no, nahuli natin yung mali dito. Should be ENS4. Ibig sabihin nasa ENS3 kumapit yung IP address, no. So meron na kayong troubleshooting, ano? Kailangan marunong lang magbasa ng output. Ibig sabihin ito nakadalawang IP address. So now from CentOS PC1, isa-isay natin yung ano, no, para masaya, no. Meron man trace route. Ibig sabihin itong command na to hindi pa ito naka-install, ano, kay CentOS. Anyway, ping na lang muna tayo individual portion, no. 12.2 1 1.1 1254 110 120. Ayan, no. So nakita nyo, no, na ito palang Linux ay very powerful na, no, na operating system. Pwede pala siya i-configure para maging function niya ay switch, basta meron lang siyang maraming LAN card, no, or pwede rin siya maging router. Okay, so kaya huwag nyong kalimutan, no, subukan niyo, no, subukan niyo ito sa GNS3 ninyo, paganahin niyo. Okay, I hope dito sa ating topic na ito, no, although itong pag-configure na to hindi niyo naman nakikita talaga sa mga malalaking enterprises, no, at least nakita nyo na pwede rin siyang gamitin, no, kung nasa maliit na network environment kayo, no, nagtitipid kayo, no. Ayan. So maraming salamat, no, sa inyong panonood, pakikinig at pag-intindi, no, ng topic natin na ito. Okay, so see you on the next module.